Guys, tunghayan po natin kung anong mayroon sa ating maririnig sa oras na ating pagnilayan at pag-isipan. At higit sa lahat, like, share and subscribe. Huwag natin ipagdamot sa ibang mga makakarinig nito sa iyong pag-like share, parang ikaw na dinag ng bahagi ng salita ng dakilang Panginoon Hesukristo. Tara, pakinggan natin ang kwento, ang malalaking samahan at ang mata ng Diyos. Sa isang bayan ay maraming tao ang namumuhay ayon sa kani-kanilang pananampalataya. May mga sikat na relihiyon at malalaking samahan na kinikilala sa buong bansa. Lahat ay nagmamalaki na sila ang tama at sila lamang ang makapagliligtas. Ang isang batang nagngangalang Elias ay lumaki sa gitna ng mga pagtatalo ng mga relihiyon. Madalas niyang marinig ang mga matatanda, "Sa amin ka sumama, dahil kami ang pinakadakilang samahan. Hindi ka maliligtas kung wala ka sa aming grupo." Ngunit isang gabi, habang nagbabasa siya ng Biblia, natagpuan niya ang salita sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21. Mas mahigit, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napaisip si Elias, hindi pala pangalan ng relihiyon ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang pagsunod sa kanyang kalooban. Dinala niya ito sa kanyang mga magulang at sinabi, kung anong laki o kasikatan ng samahan, hindi iyon sukatan ng Diyos. Ang mahalaga ay ang puso na tunay na sumusunod sa kanya. At naalala rin niya ang sinabi sa unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7. Mas mahigit, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Mula noon, namuhay si Elias na hindi nakatuon sa kasikatan ng samahan, kundi sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa utos ng Diyos. Siya'y naging ilaw sa kanyang komunidad, at naunawaan ng marami na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa laki ng relihiyon kundi sa pusong handang sumunod sa Diyos. Mga talata na angkop, Mateo Kapitulo 7 versikulo 21. Unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7. Juan Kapitulo 14 versikulo 23, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Roma Kapitulo 2 versikulo 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang mga tagatupad ng kautusan ang aariing ganap. Ang dakilang Panginoon at ang mga malalaking samahan. Sa isang malawak na bayan, kilala ang iba't ibang relihiyon. May malalaking simbahan, may malalakas na samahan, at may mga tanyag na pinuno na iginagalang ng karamihan. Sila'y may malalaking gusali, maraming tagasunod, at magagarang gawain. Ngunit sa gitna ng kanilang karangyaan, may isang binatang nagngangalang Matias na nagtanong sa sarili. Kung ang relihiyon ang tunay na daan, bakit iba-iba ang turo? Kung ang kaligtasan ay sa laki ng samahan, bakit may nagtuturo ng kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan, at hindi tungkol sa tunay na kabanalan? Habang siya'y nag-iisip, binasa niya ang mga salita ng Panginoon sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Mas mahigit, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makapaparon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Naunawaan ni Matias na ang tanging Diyos na dapat sundin ay ang Ama sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang Diyos ng salapi, hindi ang Diyos ng kasikatan, hindi ang Diyos ng kapangyarihan na siyang pinahahalagahan ng maraming sikat na relihiyon. Kanyang napagtanto na ang mga kilalang samahan ay madalas nagtuturo ng mga bagay na makalupa. Ang ilan ay sumasamba sa Diyos ng yaman, inuuna ang abuloy, ikapo, at kaluwalhatian ng tao kaysa sa tunay na paglilingkod. Ang iba naman ay sumusunod sa Diyos ng kasikatan, pinapahalagahan ng mga titulo, posisyon, at palakpakan ng madla. At may mga sumusunod sa Diyos ng tradisyon, inuuna ang ritual at kaugalian, ngunit hindi sinusunod ang dalisay na kalooban ng Panginoon. Naalala niya ang babala ng kasulatan sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 8 hanggang 9. Mas mahigit, pinararangalan ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat ang itinuturo nila ay mga utos lamang ng tao. At sa kanyang pagbubulay, natagpuan din niya ang katotohanan sa unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 5 hanggang 6. Mas mahigit, sapagkat bagaman may tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming Diyos at maraming Panginoon, gayunman para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na pinagmulan ng lahat ng bagay, at iisa ang Panginoon, si Hesukristo, na siyang daan ng lahat ng bagay. Mula noon, hindi na siya nadala sa laki ng samahan o sa sikat na pangalan ng relihiyon. Ang tanging sinunod niya ay ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Doon niya natagpuan ang kapayapaan at tunay na kalayaan. Mga talata na kaakibat. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Ang tanging daan ay si Kristo. Mateo Kapitulo 15 versikulo 8 hanggang 9. Walang kabuluhan ang pagsamba kung pawang tradisyon at hindi ang puso. Unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 5 hanggang 6. Maraming tinatawag na Diyos, ngunit iisa lamang ang tunay na Diyos at Panginoon. Unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Roma Kapitulo 2 versikulo 13. Hindi tagapakinig kundi tagatupad ang kinikilala ng Diyos.